nag-invite sa inyo. So, mahal na mahal kayo ng mga nag-invite sa inyo and I pray na ma-bless kayo today. So walang lalabas ha? May nasa labas ba ngayon? Meron. So, papasukin. Medyo lang. So, ayan. Kilala niyo na ba yung mga katabi niyo? Well, hindi nga. Kilala niyo na ba? So, ayan. May mga parating pa. Welcome. Upo muna tayo. Ayan. Settle down muna tayo bago tayo mag-proceed sa next nating part ng service. Okay. So, ayan. Wala na bang nasa labas? Okay na. So, okay. Settle down na po tayo at ang susunod po na, wait lang. Yung tatawagin ko ngayon is, first time niya lang magsasalita dito sa harap. Wait lang. Attention muna tayo. Nagkakagulo. So, okay na ba kayo? Medyo busy. So, all ears muna sa akin, okay ba? So, yung next natin is offering. So, hindi ako yung mag-share. Yung mag-share nito is first time. First time niya magsasalita dito sa harap. So, nag-testimony na siya dati. So, ngayon, gusto niya kasing mag-preach. So, sabi ko sa kanya, bago siya mag-preach, mag-share muna siya sa offering. So, tatawagin ko na ang hyper na si Timothy. Hindi ako yung mag-preach mga lang. Bago tayo mag-proceed sa tinatawag namin offering, I'm going to share something na nakaka-amaze lang. Nakaka-amaze lang kasi, ako nga pala si Kuya Tim sa mga hindi nakakilala. Kuya Tim! 22 years old na po, mukha po akong part ng youth ministry. Yan. Jimmy boy! Yung nangyari na is, before tayo mag-proceed sa tinatawag nating offering, kukwento ko lang yung nangyari sa akin nakaraang Sunday na nakaka-amaze lang. Nakaraang Sunday kasi, nakuha ko na yung back pay ko sa Jollibee, tapos anong nangyari nun, wala akong barya nun, kaya bago ako pumunta ng church, kumain muna ako sa labas para mabarya. Tapos, ang ginawa ko, sineperate ko na yung pang-offering ko. But, ayun nga, during offering namin, sa akin si God, sabi niya, yung lahat ng laman ng wallet mo, ibigay mo sa akin. Sabi ko, tumingin ako sa katabi ko, kasi baka sila lang yun. Pero hindi pala yun. Masunurin kasi ako pagdating kay God, kaya binigay ko lahat. Kinaumaga nun, may J-Rev kami, tinatawag na Jesus Revolution. Wala akong pamasahe nun. Tapos, nakakagulat lang, kasi si mama na mismo yung nagbigay sa akin ng pera. Yung nakakagulat lang, kasi yung pera ko na yun, huwag yun ang tanongin kasi maliit lang. Pero yung pera ko na yun, pang 3 weeks ko siyang pamasahe. Papunta dito, sa school. Tapos, Tuesday noon, live group namin, hindi ako nakapunta kasi nga wala akong pamasahe noon. Which is, pinagalitan pa ako ng isa dyan, ng isang leader namin. Dito kasi ako nagsabi. Tapos, Wednesday naman, ito na yung catch. Kasi, nung pumunta ako ng school, may babayaran ako na pera. As in, sakto lang talaga yung hiningi kong pera na akala ko may sobra pa yun. Tapos, anong nangyari nun, nung Wednesday, dala ko lang yun, yung gitara. Tapos, nag-pray ako Lord. Nag-worship lang ako sa kanya dun sa likod ng PUP. Tapos, may nag-text sa akin. Nakalimutan ko, tinext ko pala yung tao na yun. Sabi niya, saan ka? Puntahan mo ako, kakain tayo. Sabi niya ganun. Tapos, nung pinuntahan ko na siya, sabi niya sa akin, sabi ko, pre, baka wala tayong papuntang church. Sabi ko, pre, we walk by faith, not by sight. Sabi niya gano'n. Tapos, nakauwi ako ng bahay, Wednesday night. Dumating yung, Sabado, Thursday, Friday, nasa bahay lang ako. Then yung Saturday,
Kasi alam nila ng lahat yun dito na hindi ako kumakain ng gulay. Yun. Sa mga hindi nakakala, hindi talaga ako kumakain ng gulay. Kaya nung Saturday, kaya ako na-late. Kasi gutom na ako. Tapos biglang dumating, wala akong pera noon, biglang dumating si kuya. May dala siyang pagkain. Yung Chevys Burger. Kaya sorry pas na late ako kahapon kasi tapos, anong nangyari nun? Ayun. Ba't ko sinasabi yung mga bagay na to? I'm not here just to impress you guys, but I'm here to challenge your hearts. Because, kung may tatanong lang ako, kung isa sa inyo, bawat isa sa inyo, ano yung feeling nyo na ayaw yung pinakamahalaga sa buhay nyo? Yung ayaw mong kunin sa'yo ng iba? Pwede ba akong mag-suggest ng answer? Sige. Pwede ba ako? Ano? Pwede ba yung buhay natin? Yan. Wow. Pwede ba yung kasi, paano kung one day may magsabi sa'yo, sacrifice mo yung buhay mo para sa mga taong hindi mo kakilala. Ayan. Di ba? Tapos, di ba si Jesus Christ, binigay niya yung buhay niya. Sinacrifice niya yung buhay niya, binigay niya yung best niya. So, ngayon sa offering natin, gawin natin yung best natin. Amen! Kasi, kung hindi naman tayo pinabayaan ni Lord, na parang, ako nga, sabi ko, 3 weeks kong pamasahe yun. Sabi ko, 3 weeks kong budget. Binigay ko kay Lord na, tapos alam ko sa sarili ko na magpo-provide sa akin si Lord, di ba? Amen ba dyan? Amen! Yan. So, ayun, mag-offer tayo para kay Lord. Hindi ka dito, bata ka. And, pwede ba pag-train natin yung offering natin? Can we stretch our hands to our offering box? And, okay, let's pray. Lord God, thank you for this wonderful day, Panginoon. Yes, Thank you for setting this atmosphere from us, Panginoon. We don't deserve your love, we don't deserve your grace, but how you moved to our life, God, that was really awesome. And right now, Jesus, alam mo, Panginoon, manahalaga to, God, pero alam mo, mas maraming matutulungan tao to, Panginoon. And right now, sabi mo nga, God, hindi ka tumitingin dun sa halaga. Tumitingin ka dun sa bigat ng puso mo, yung desire ng puso mo, makapagbigay kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, sa mga salitang ibibigay mo sa amin, God, manifest mo sa buhay namin. Sa buhay namin, God, mag-penetrate sa puso namin. Yes, God, for this we pray in Jesus' name. Amen. Nice! Galing-galing ni Kuya Timmy. So, usually, kapag, after offering, na agad, diba? Preaching na. So, hindi muna tayo mag-preaching. Medyo nagulat lang din ako kasi may ganito palang part. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatawagin ko si si Kuya Aljon Galindez para magbigay ng testimony niya. Okay, clap naman tayo! Good afternoon, everyone. So, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po na si Aljon, Kuya Aljon. I'm 22 years old. Hindi yan, mga 18 lang. Ay, luwa. So, yun, nagulat din ako nung sinabihan ako ni Paz na magta-testimony daw ako. So, ilang beses na mga tumayo dito. Pero diba, iba kasi ngayon kasi gusto ko din, kasi mas madami tayo ngayon eh, diba? Tsaka nung last time na nag-testimony ako, nasa Mazani pa tayo. So, ayun, gusto ko mag-testimony dito sa
sa conference room. Then pag nasa kiya na tayo, yun, magka-testimony pa rin ako. Hindi ako titigil. So I want to testify the love of the Lord para sa atin lahat. So ano pa yung ginawa sa akin ng Lord? Sino ba si Aljon dati? Sa mga classmate ko nung college dyan, huwag niyo na lang ako ilaglag ha. Yun, ayun, hindi kasi din ako, kumbaga sa isang lalaki na pasaway na hindi na subaybayan ng isang tatay. So, sa tingin niyo, ano bang buhay meron yung isang lalaki na hindi na subaybayan ng isang kanyang ama sa paglaki niya? So, di ba, siyempre, natural na yung pasaway sa lalaki, gano'n. Pero medyo pasaway lang ako. Mahilig ako makipag-away, ayan. Nababanat kami dati, mga grupo ko dati. Kaya pag nasa labas kayo, pag may nabana sa inyo, tanungin nyo lang si Aljon, kasama ko yun dati. So yun, ganun. Normal sa amin yun every night, pag nag-inom kami, ganyan, nag-inom. Siyempre, naranasan ko din yung manigarilyo. So yun yung dating buhay ko na talagang pinagsisipil ko, na bakit ngayon ko lang nakilala si Lord. Kasi Lord, kumbaga, sino ba si Pastor Ben naghintay ng 7 years, di ba? Kasi marami tayong mga naghihintay, di ba? Pero si Lord, ilang taon niya ako hinintay? 21 years. 21 years niya ako hinintay. Hanggang sa yun, na nagkataon lahat. So, ikukwento ko lang kung paano ako na-connect dito sa buwan kay Pastor Mike. So, hindi ko talaga kilala si Pastor Mike nung time na yun. So, ilang beses ko na tayong i-share, pero i-share ko pa rin. Ayun, si Pastor Mike, one day, sa PUP kami, so isa akong PUP yan po. Magkakausap kami nila, classmate ko si Rufa and si Bernadette, si D. Na parang one time, may nag-share sa amin yung classmate ko ng high school na nakita ko sa PUP. Then, sharean niya lang kami ng word doon, na parang, which is na-uplift kami tatlo, ni Rufa and ni Bernadette. So sabi namin na parang, gusto ko din mag-church, gusto kong bumalik ng church. Since nag-church na ako dati, and si Bernadette and si Rufa nag-church na din. So parang sabi namin, gusto namin mag-church ulit, bumalik sa church din, sama-sama kami sa isang church. So yun, parang prayer na, syempre sino ba yung mga magkakaibigan dito na gusto mong magsama-sama sa isang church, diba? So yun yung prayer namin. Then that day, tinext sila ni may nag-text sa kanilang dalawa na nakipag-meet sa kanila sa Cubao. So sabi ko, sino kaya yung meet nila? Tapos ako, sama lang ako. Kasi kahit saan ako napupunta Minsan hindi ko na rin alam ba't ako sumasama Pero hindi aksidente pala na nakasama ako doon. Hindi aksidente pala. So minute sila ni Pastor Mike. Then Pastor Mike, sabi niya magpa-pioneer siya ng isang church. So, na-pioneer ng isang church na walang budget, na hindi mo alam kung saan kayo pupwesto. Na hindi mo alam kung ilan kayo, kung magkakasama kayo, gano'n. So yun, kinausap silang dalawa. So ako nasa kabilang table ako kasi hindi ko sila kilala So yun, kinakausap nila si Pastor. Tapos tumitingin-tingin lang ako gano'n. Tapos kunyari si cellphone. Tapos si Pastor din tumitingin-tingin din sa akin. Inaaway yata, tinawag na lang ako. So yun, pumunta kami doon sa mama ko sa table na which nag-usap-usap sila. Tapos yun nga, narinig ko na nagpa-pioneer pala sila ng isang church. So sabi ko, wow, grabe yung prayer namin tatlo that day is answered prayer agad. Diba? Pero, yun nga lang, church na walang lugar. Church na walang gamit. Church na walang budget. Diba? Tapos yun, then nag-start na. Then, unang meeting is kila Rufa, sa bahay na Rufa sa Antipolo. So, doon kami nag-gather per Sunday, unang Sunday ng isang church. So, yun yung isang church, Destiny, Monday pa ba yun? Medyo matagal na kasi. Monday pala. Ayun. So yun, yung unang meeting ng church is doon kila Rufa. So yun, lang kami parang kamustahan, kwentuhan, planning yan. Pero parang walang nangyari. So yun, and then nasundan, hanggang sa may mga dumating. Tapos nag-start kami sa UP. UP days. Yun yung sa UP lang kami. So wala kaming bubong. Kung saan lang kami abutan ng Basta mapagod. Kung saan yung may pwesto, medyo malaki-laki, yan, tapos meron lang kami isang gitara. So, nung time na yun, nung church na yun, ako pa lang po yung nagigitara nun. So, sakto may instrument naman kami nun, isang maliit na gitara, si Green, ginagamit namin.
So yun, sa UP kami, kung saan kami abutan ng hindi mainit, kung saan medyo maluwag, doon kami mag-service kami. Minsan, lang kami, 8, o sa Sunken Garden, minsan doon lang kami sa may pupo lang kami doon. Tapos, tutugtog lang kami. Yan, mga 3, minsan 5. Nung pinaka-konti po namin nag-service, 2 lang. 2, si Rufa yun, tsaka si Ate Ara. Si Ate Ara, tsaka si Ate Rufa. So yun silang 2, nag-service pa din, di ba? Walang Sunday na hindi kami nag-service, parang hindi namin, walang na-miss kahit isa. So lahat yung documented po, pwede nyo i-check doon sa Facebook ni Pastor Mike. Sa YouTube channel din. Kung paano nag-umpisa yung bulb. And then pinag-pray namin, matagal na ng prayer na, Lord, house of worship, yan. Kasi sino ba namang ayaw ng house of worship? Sino ba yung hindi naiinitan dito? Napakainit po sa labas. Malikabok, wala pang CR, yun yung problema po namin. Then yung one time, nag-search sila pastor nung pwedeng maging lugar namin, na-search nila itong Navigators Building. Na yung sa mezzanine, napakamura po, na kayang-kaya din ng budget, diba? So yun, nag-start kami dito ng our 2nd year anniversary, diba? After our 1st year anniversary, yung second year natin, dito natin binuo sa design. So yun, tas ngayon, papunta tayong 3rd year anniversary, andito. So napansin nyo, nag-level up tayo, diba? Every year. So, 1st year natin UP, 2nd year natin sa mezzanine, yung 3rd year sa lumalaki ba? Lumalaki. So ano na yung sunod? So 4th year anniversary, saan kaya tayo yan? Excited na ba kayo? Yes! That's one! Diba? Ayun. Tapos, eto. So, babalik na ulit ako sa kwento ng buhay ko. Kwento lang na kanina ng church yun. O yun. So yun, ayun. Kung napansin niyo, tuloy-tuloy lang, diba? First year nung ako, umattend lang ako bago. So bago sa akin, ano ba nangyari? Ano ba pagbago ba kayo? Ano bang ginagawa niyo? So hindi kayo familiar sa mga nangyayari. Diba hindi niyo alam kung paano gagawin niyo. So, praise and worship yung kulang. So, sino yung mga first timer po dito na nakatan sa ganitong church po? First timer. Watch lang. So, sa mga first timer, sa una na kayo, kulang yan Pag praise and worship, tingin sa kabila, tingin sa harapan, tingin sa likod. Oh. Ayun, pag first timer. Pag second time mo pumunta yun, ako. Kung pumunta ulit ako, sabi ko, try. Kasi challenge ko yung sarili ko na parang, sige Lord, 1 month, parang try lang muna. So, try natin, di ba? So, challenge yun yung sarili niya na, sige, tuloy-tuloy ko lang. Kahit 1 month lang. And, I promise you, pag nag-try kayo ng 1 month dito, mag-commit po kayo. Promise you. Then yun. First time pumunta na kayo ulam. Second time, yung paa ko gumaganon na sa praise and worship. Di ba parang kayo, sa una hindi nyo alam minsan binabago na pala kayo. Parang una nakayukulang kayo, second time, yung paa nyo gumaganon na, hindi nyo napipigilan. Di ba? Pangatlong punta, baka pumapalakpak na rin kayo, tapos tumataas na rin kayo ng kamay. So hindi yun parang pinipilit. Parang kusa yun kusa na nag-worship na pala yung katawan mo, hindi mo alam, di ba? So parang ina-accept mo lang si Jesus sa buhay mo. So yun yung nangyari sa akin, parang tinetesting ko lang. Tapos pero nung na-feel ko nung second year talaga, nung church namin, doon nagising na ako na parang kailangan ng kumilos. Kailangan ng magbago. Kasi kung nagbabago ka, dapat nagbabago din yung buhay mo. Dapat kung gusto mo ng pagbabago, dapat baguhin mo yung ginagawa mo. Di ba sinong nalilate dito sa umaga? Sino pumapasok dito sa school or sa work? May nalilate ba? Nalilate. So nalilate. Ano ba tayo nalilate? Kasi late gumigising. Yan. So kung magpipray lang tayo, tapos sabi natin hindi tayo malilate, ano ba kailangan natin gawin para hindi malilate? Di ba magbago? Baguhin natin yung lifestyle natin. So malilate ka pa rin ba kung hindi ka, malilate ka kung hindi mo babaguhin yung ginagawa mo, di ba? So parang sabi ko sa sarili ko, lifestyle ko, ito, gigising ako sa umaga, may kipag-dota, magbabasketball, tapos uwi ng bahay, matutulog, sigising na naman, gano'n na naman. Routine pa ulit-ulit, di ba? So parang nasabi ko, ito, baguhin ko, every Sunday punta ako. Sino ba, Sunday kasi dito,
gala day, di ba? Sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, gala day yan, Sunday tsaka Saturday. So yun kami, hanggang sa hindi ko na lang naramdaman or hindi ko na napansin na mga kaibigan ko pala nagtatampo na sa akin kasi yung Saturday, Sunday ko, binigay ko na yung kay Lord eh. Kahit sa trabaho ko, kung mag-aarap akong trabaho, dapat walang Saturday, Sunday. So yun, in-offer ko na talaga yun sa kanya. So dapat, hanggang maaari, hindi ako pwedeng umabsent sa Saturday and Sunday. So yun, eto, tapos ngayon, I have my, life group na din. Then, tapos hindi ko nakita yung sarili ko na nandito ako, na tumatayo sa harapan, kausap kayo. Hindi ko nakita yung sarili ko na humahawak ng isang life group, na malalaking tao. Hindi, kasi parang ano bang isi-share ko sa kanila? Sino ba ako, di ba? Ako lang si Aljon, pero ngayon ginagamit ako ng word, and patuloy niya akong gagamitin at magpapagamit ko ako sa kanya. Hindi ako titigil na-share ng word ni Lord. Hindi ako titigil na-share yung love niya sa mga tao. And patuloy ko pong susundin yung inuutos sa akin ng Lord, yung pinapagawa niya sa akin. And I challenge you guys na tuloy nyo lang, challenge nyo din yung sarili nyo to accept Jesus. Na kahit ano lang, konting panahon lang, try nyo lang. Walang mawawala, baka nga magkaroon pa. Diba? So yun, that's all. Thank you for your sa pakikinig, and that's all po. Thank you. Okay lang ba? Nag-pray natin si Aljon? Na-bless ba kayo? Na-bless? Okay, na-pray natin siya. Stretch na yung hands niyo. God, you see this man, Father God, this man of God in front of everyone, Father. I just pray that your blessing will come after blessing, Father, sa buhay niya. Favor after favor, strength after strength. God, patuloy mo siyang baguhin, gamitin, Panginoon, sa presensya mo. At one day, God, makikita namin yung fulfillment ng promises mo sa buhay niya, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin para maraming tao makakilala sa Kanya at tumulong sa Kanya, Father God. Sabi nga ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Ibigyan mo siya ng confidence, God, para masabi niya rin yan one day. Salamat, God, and this we pray in Jesus' name. Amen. Tsaka may kahapon pala ako. Tuesday pala yung live group namin. So sa mga gustong sumama, libre po kayo ng Tuesday night. Sama po kayo sa amin. This time yung Tuesday po, birthday ko na. So yan, mag-celebrate tayo. Fasting tayo nun, celebrate lang. That's all po. So, ayan, sumapalakpak pa para kay Kuya Aljon. So, sino na-bless? Na-bless kayo, ayan. So, looking forward sa mga nakikita kong mukha na sila naman yung tatay o tita-testify yung buhay nila kung paano sila binago ni God. Amen ba? Yes! So, okay, next na. So, tinatawag ko po si Pastor Mike. Okay, so can I invite everyone? Let's stand. Hindi lang ako paliligan. Tapos si Luca, pakidala muna sa likod. Okay. Ayan nilang yung bata tumambling-tumbling dyan. Okay, ayan lang natin. Pagka kasi laki na ni Yuli tumambling-tumbling, ipag-usapan na yan. Okay? Okay? So, can I ask everyone to just bow down right now, this very moment? And Lord, prepare our heart. Be with us, Father God, during this time. Guide us, Lord. Reveal to us your name. Kung ano po, Panginoon, yung gusto mong ipahiwatig sa tanghaling ito, just lead us, Lord. Thank you for this moment. Thank you, Jesus. Everyone, can you get your Bible? Okay, pakibuksan sa Mark chapter 5. Sorry at medyo, garalgan yung boses. Ito na, Mark chapter 5. Pagkasabi pagka, ito na, Mark chapter 5. Okay, Mark chapter 5, andyan na, sa
Simulan natin ng verse 1. And they came over, and they came to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes. And when he had come out of the boat, immediately there met him out of a tomb a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs. And no one could bind him, not even with the chains, because he had often been bound with shackles and chains. And the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces. Neither could anyone tame him. And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with the stones. When he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him. And he cried out with a loud voice and said, What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you, by God, that you do not torment me. For he said to him, Come out of the man, unclean spirit. Then he asked him, What is your name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. Also he begged him earnestly that he would not send him out of the country. Then let's jump sa verse 14. Let's jump sa verse 16. Verse 15. Verse 15. Let's jump to verse 15. Then they came to Jesus and saw the one who had demon possessed and had the legion sitting and clothed in his right mind, and they were afraid. And those who saw it told them how it happened to him who had been demon possessed, and about the swine. Then they began to plead with him to depart from the region. And when he got into the boat, he who had been demon possessed begged him that he might be with him. However, Jesus did not permit him, but he said to him, Go home to your friends and tell them what the great things the Lord has done for you, and how he has had compassion on you. And he had departed and began to proclaim in Decapolis all that Jesus did for him, and all marveled. Lord, let your word penetrate into our hearts. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Okay. Sino ready? Amen! Sige, sabihin mo sa katabi mo, mag-ready ka. Ready ka! Diba? So, Ready. this will be, I need full attention. Asa na si Baby Lupa? Sa kanyang yayo. Sa kanyang yayo. Okay. Anyway, welcome po sa mga first-timer. Welcome po sa mga first-time po namin nakasama. Welcome din sa mga returning na nagpapahirap ma-invite. Ganon. So, kailangan libre yung mga yan. Manlibre yung mga yan mamaya. Lalo mga bagong gupit yung buhok and so on and so forth. So, sino dito first-timer? Can I see the hands? Yan, okay. Sabihin mo, katabi mo pa yung nag-imbita sa'yo? Asa yung nag-imbita sa'yo? Malapit ba? Malapit? Okay, sabihin mo doon sa nag-imbita sa'yo, huwag mo kalimutan ilibre mamaya. Okay? But anyway, we will have a very different worship service, this message this afternoon. Today, meron tayong sinicelebrate sa Christian World. Anong celebration meron ngayong araw na to? Palm Sunday. Palm Sunday. Papaspas. So, para saan yung pamaspas? Pamaspas, palaspas, di ba? Palaspas. Okay, palaspas. Saan siya? Para saan siya? Saan siya ginamit? Ano, mantaboy lang sa mga espiritu. Di ba? Alam niyo gano'n? Alam niyo yung tradition natin ng mga Pilipino na pagkatapos ng Palm Sunday, hindi tinatapon yung palaspas. Pero ginagawa, ano yan? Pinandi-display, natutuyo, tapos ano daw yun? Susunugin, magiging insenso, magiging abo, pag albularyo ka, papagdamot, and so on and so forth. I'm a biblical teacher. I obey kung ano sinasabi ng Bible. I will tell you, wala po sa Bible nun. Okay. Sa Pilipino, pagbabasahin po natin yung Biblia, ginamit nila, segue lang to, ang gamit nila, hindi lang, isa lang sa form yon, isa lang, yung dahon, yung mga sanga, isa lang yon. Pero hindi lang yon ang ginamit nila. Yung iba, nilatag nila, damit nila, yung iba, nilatag nila, branches, olive branches, and so on and so forth. Bakit? Kasi walang red carpet noong unang panahon eh. So parang yun yung parang katumbas ng red carpet natin. Ano ba ibig sabihin pag nilatagan ka ng red carpet? VIP. Halimbawa, akit tayo dito, starting sa anniversary. Mula baba hanggang gate, di ba? Hanggang gate, di ba? Papunta dito.
Naka-red carpet. Ang haba na red carpet na yun, Willing kayo? Saan tayo mag-rent ng red carpet na ganun karaba? What if may ganun nga? Tapos naka-corporate attire tayo. Naka-gown, naka-dress to kill. Tapos pupunta ka dito, pawis-pawis, tapos may red carpet na sasalubong sa'yo. How do you... Anong pakiramdam ng isang taon sinasalubong na red carpet? Special. Special. Diba? Okay. Sino dito na-experience mo na yung gano'n, na pumunta ka sa isang ball, sa isang lugar, VIP, may red carpet? Is there anyone here na-experience ng red carpet? Welcome. Okay. So sa mga hindi pa po nakaka-experience ng red carpet welcome, malaki yung namimiss nyo. Diba? Huwag kayo mag-alala. Mag-red carpet tayo kahit yung manipis na red carpet lang. Red cartulina lang na pula. Gawin natin yan sa April 3. Hindi. Sige. Pwede ba na palakuran ng ating Panginoon sa oras ito? Okay. Anong point doon? Ngayon, what if pag red carpet ang sumalubong sa'yo, masaya ka? Yes or no? Yes. Feeling special? Tama mali? Yes. Okay. What if ang sumalubong sa'yo, may sapi? What if one day pumunta ka sa isang lugar, very special, tapos ang sumalubong sa iyo sa gate, may sapi. Diba? May kulang sa isip, and so on and so forth. Tingnan mo yung katabi mo, hindi yan yan. Okay, so, how are you going to express? Diba, ano mararamdaman mo? Tutuloy ka ba? O babakaw? Sino tutuloy? Sino babakaw? Parang ganito lang yan. Meron akong experience one time, naglalakad ako. Isa sa ayaw kayo, naglalakad ako mag-isa, tapos may sasalubong sa yung sa katutak ng mga aso. Tapos walang ibang tao sa paligid, tapos wala kang choice kundi yun yung uwi bahay nyo, di ba? Wala kang choice kundi yun lang yung street, wala nang shortcut. And so, sino nakaranas sa gano'n? Tapos, instead na dumiretso ka, what I'm going to do, to turn around ako, hanap ako ng ibang ruta as much as possible kung meron pa ibang ruta. Sinong ganon? Di ba? Pupunta ka dito, biglang nakita mo yung tao kinakainisan mo nandun sa harapan mo, instead of you straightforward, going ahead, ano ginagawa mo? Liliko. Di ba? Yung tao nakita mo yung crush mo, tapos instead of straight going forward, what you're going to do? Forward daw eh. Di ba? Baka hindi ka forward, eh. Baka lumiko ka kasi hihimatayin ka pagdating doon, di ba? So, anong point nun? Meaning, it's so good kung sasalubong sa'yo maganda. Tama mali? It's so good kung sasalubong sa'yo maganda, gwapo, red carpet, something beautiful, something positive. Yes or no? What if ang sasalubong sa'yo is something na opposite nun? Will you continue? Or will you stop? Diba? What if you're so good here in this church, pag uwi mo, is may sumalubong sa bad news? What if you're so good in your work, then pagka the next day may sumalubong sa'yo, sabi sa'yo, fired ka kasi hindi mo pinagbigyan ng yung manager mo lokohin yung kanyang diba? Yung kanyang, income tax. Oh, what if you're studying so hard, nagre-review ka, kulang na lang, makapasa, 0.5 na lang, pasado ka na. Diba? 0.5 na lang. And ito yung catch. Pre-board lang naman yun eh. Pre-board lang naman eh. Okay, ito yung catch. Ikaw pa yung highest sa buong gano'n, di ba? Sa buong department na nag-pre-board. So, ano yun? Are you going to stop or you're going to continue? Di ba? I know someone, di ba? Ito, paulit-ulit na lang natin sinabi. That there's someone here na challenge siya. For example, itong si Luca. Example, gamitin na natin. Ito, nandito naman itong batang ito. Okay. Itong batang ito. Ito, kahit anong tigil natin, this kid will continue to do kung ano gusto niyong gawin. Yes or no? Yes! Di ba? Kahit anong tigil mo. Yes or no? Yes! Hindi niya nga kasi alam na mapapahamak siya. Hindi niya alam na mayroong walang helmet yung electric fan. Hindi niya alam na di ba? Basta sa kanya, ako, ito gusto kong gawin, dediretso ako. Huwag niyo akong pigilan. Yes or no? Yes! Okay? Diba? Tingnan niyo siya. Okay, but anyway, balik na tayo sa message. And here comes Jesus. Bago yung event sa Mark chapter 5, galing sila sa isang malaking preaching.
Bago yung event, magbabasahin mo yung Mark chapter 4, si Jesus nagpipreach siya. At saan siya nagpipreach? Sa bangka. Andun siya nagpipreach sa bangka kasi yung mga tao, pinupush siya eh. So hanggang doon sa dalampasigan, hanggang sa gilid ng tubig, wala na siyang space. So kailangan niya gumamit ng bangka para mag-preach siya. At maririnig siya ng mga tao. So na-imagine niyo na ba yung senaryo na si Jesus nagpipreach sa bangka? Na-imagine niyo yung senaryo, yes or no? Yes! Pinalabas mo sa movie yun. Yung nagpipreach siya, sa bangka siya, tapos andito na yung mga tao. Have you imagine the scenario na walang mic nung unang panahon, pero yung mga tao naririnig siya? Ang galing, di ba? Have you imagine the scenario, walang stage nung unang panahon, pero yung mga tao, kahit na hindi na siya nakikita, marinig lang yung boses niya, nandun pa rin. Kasi, imagine this, hindi niya kakailanganin yung bangka kung konti lang. So, bakit may bangka? Kasi madami. Kasi marami. Then eventually, after that event, sabi niya doon sa mga disciples, liga, punta tayo doon sa kabilang panig. So, imagine this situation. Ikaw galing ka saan? Saan ka galing? Sa crowd. Sabi mo sa katabi, sabi nga, crowd. Saan ka galing? Sa crowd. So, ang dami ng crowd, ang laki ng crowd, yung mga disciples, excited. Sino dito, nung nagkaroon tayo ng 75 dito, ng 14, you're so excited, di ba? Di ba? Wow, full pack, ang galing, and so on and so forth. Lord, then sa April 3, ang goal natin, mabubuksan tong divider na to. Oh, amen! Ang goal natin, 100. Oh, Amen! amen! Sino excited? Oh! Parang ganun din eh. Nung anniversary last year, we are 43. First time umabot yung church ng 43. We're so excited. Next Sunday, come on! Next Sunday! Ito, ganito, ganyan. Oh, patawag tayo team building next Sunday. That's ano Nag-anniversary kami. Anong date yung anniversary natin last year? 12? April 12. Basta April 12. So, for the first time, nag-43 ang church. Ganun karami. Nakaka-excite pag maganda yung mga nangyayari. Yes or no? Yes! Nakaka-excite kung exciting yung mga nangyayari, kung masyadong positive. Yes or no? Yes! Tingnan mo katabi mo. Nakaka-excite ba yan? Di ba? Yung katabi mo ba? Ano ba yan? Nararamdaman mo ba na, uy, gusto ko pa magpatuloy ka, Lord. O yung katabi mo, ayoko na magpatuloy ka, Lord. Yun? Ano ba doon? Diba? So there's this situation kung saan yung mga disciples so excited sila to go to the other side. Kasi, let's give a number, Let's give a number. Wala to sa Bible, pero version ko na lang to, Michael Allen version. Okay. Let's give a number. What if there's this 1,000 people crowding to Jesus, listening to His preaching, andun yung mga disciples niya, at biglang sinabi, punta tayo dun sa other side. Meron tayong gagawin dun. Kung ikaw yung isa sa disciples ni Jesus ang oras na yun, na nakikita mo ano yung ginagawa niya, at gaano karami yung nakikinig sa Kanya, at gaano karami yung nanonood sa inyo, ano ang expectation mo sa other side? Ang totoo lang. Sino dito magsasabi, ay kung marami dito, mas marami doon. Yun yung totoo, yun yung totoo. Parang ganito, may momentum ka, ganda lahat na nangyayari. Di ba? What you're going to expect? Greater. Sino dito mag-expect ng greater? Sino mag-expect dito ng, alam ko, mas marami, mas maganda yung mangyayari? Sino dito mag-expect na, hey, I want to continue. Lord, tuloy-tuloy mo lang to. Di ba? Parang gano'n. Then, pumunta sila sa other side. And guess what? Habang papalapit, let's imagine the scenario. Okay, let's use yung natin, yung godly imagination. Sabi mo sa katabi mo, godly imaginations. Okay, godly imaginations. Okay. Okay, may bangka. Yung bangka dumidiretso papunta doon. Okay? Then eventually, on the other side, habang papalapit sila ng papalapit, walang tao. Walang tao. Na-imagine mo na ba yun? Nandun ka sa bangka, kasama mo si Jesus, habang papalapit kayo dun sa gatherings, walang tao. Kung ikaw yung isa sa disciples, ano mararamdaman mo? Sino madi-disappoint? Parang ganito, di ba? Momentum ka na, lahat ng quiz mo, pasado, lahat. Pagdating ng exam, bagsak. Sino nakaranas ng gano'n? Parang, you're doing great. Pagdating ng araw na yon, wala.
Yes or no? Parang you're doing for promotion, dire-diretso na, parang, uy, mapopromote na ako, tapos biglang binigay sa iba. Are you going to experience? How are you going to feel? Yes? Diba? Eventually, pagdating doon ng mga disciples on the other side, wala pa yung bangka. nasa malayo pa lang, this is my version again, nasa malayo pa lang, nakita nila merong tumatakbo. Tapos di lang tumatakbo. Imagine this, may sapi siya. Ilan daw? 2,000 demons. Ang legion ay 2,000. Thousands of demons ang legion. So imagine this. Galing ka sa thousands of people na kikinig sa'yo, then pupunta ka sa isang lugar kung saan may isang tao, sila Peter, sila John, may nakita sila Jesus. Ano yun? May tao. Ilan? Isa. Pero iba itsura eh. Diba? Imagine this, si Aljon, example na lang. Ganito lang sa kabila si Aljon eh. Okay. Si Aljon, nag-aalalo ka. Kapag nag-Kristo ko. Okay. So imagine that, di ba? Tumatakbo dito, nag-tweeting dito. Imagine that, di ba? Imagine. Nag-imagine. Okay, na-imagine niyo ba? Okay. Ito question ko. Sino matatakot? Sige, oops, wait. Uy, wala, mukhang malito ah. Okay, mukhang malito na punta namin ah. Okay. But eventually, etong tao na to, habang malayo sila, eventually, what happened is, pagbaba doon, lumapit siya. Kanino? Kay Lord. Ano point nun? I'm not going to teach ngayon. So I don't really know kung merong points na lalabas yan. Okay? But I want to proclaim something. Because mas mahalaga yung proclamation ngayon. Because what I'm going to tell you things, the things na hindi alam ng church na to. For the first time. Because there's this one, bakit pinalitan ni Lord yung crowd? Kasi never na interesado si God sa crowd. If you want to write it down. God is never interested in the crowd. God will always leave the crowd for the sake of one person. Alam mo ba yun? At tingnan mo sa katabi mo, sabi mo, ikaw yun. Ikaw yun! God will always leave the crowd kasi hindi mahalaga sa Kanya ang attendance, never na mahalaga sa Lord ang activity mo sa church, never na mahalaga sa Panginoon gaano ka ka-regular dito, gaano ka na umuupo dyan, hindi. Ang mahalaga kay Lord, yung worship mo. And if I have titled this message, One More Worship. One more worship, what does it mean kung sinabing worship? Pag sinabing worship, para kang parang description yan para daw yung aso sa master niya. Sino daw may alagang aso sa bahay? Di ba yung aso pagka dumating yung amo niya, sasalubong, tapos ano gagawin? Pero alam niyo yung naglalambing, yung inaano niya lang, yung naninila lang siya doon sa paa mo, and so on and so forth. That's worship. That's worship. That's kind of the worship. So, ano ibig sabihin nito? Basahin natin uli. Kanina, sabi doon, pagka punta doon ni Jesus, yung tao, merong siyang sapi. Ilang sapi niya? Legions. Gaano karami yung legions? At least thousands. Okay. 10,000. Imagine this. Ilan ang pagkakamali na gawa mo? Milyon. Ilan? Sino dito may 10? Sino may 10? Ay, ang perfect nyo. Sino na may minimum ka at least 10 nagawa? Minimum. 10. 100. Nabilang mo yun? 100? Okay, nabilang mo yun? Okay. About 500. Nabilang mo yung 500? Hindi, what I mean is, hindi yung paulit-ulit. Kunyari, meron kang kamalian sa last, may pagkamalian ka sa rebellion, may kalamilian ka sa ganon. Example, demons, they are the one who influence you to do evil things. So, imagine this, that person, mayroong legion. We're talking here of thousands. Imagine kung gaano kalala ang nagawa ng tao mo.
tayo, ako. Gaano kalala nang nagawa mo sa Panginoon na feeling mo ang layo mo na? Basta di ako nag-devotion, ang babaw naman ang kasalanan mo. Diba? Sometimes you just wanna quit kasi feeling mo you're not worthy anymore. Sometimes you just wanna, ayoko na mag-church, ayoko na magpakita, ayoko na mag-text, ayoko na mag-pray, ayoko na, and so on and so forth. Yes or no? Yes. Diba? Ayoko na, inaaway mo ko, hindi mo lang napansin, binigyan ng pansin, di na. I know someone here. Diba? Di lang nabigyan ng pansin, nagtatampo na. And there are people here, di lang nabigyan ng pansin kasi looking for a friend, nagtatampo na. And so on and so forth. Honestly, those things, parang feeling mo, ayoko na eh. There are things, I've done worse things in my life. And I will tell you, I will have done worse things in my life. Then, here's this man, 2,000 demons at least. Imagine this, 2,000 demons, 2,000 sins. Asan si Jesus? Nasa bang? Asan si Lord? Papunta sa kanya. Asan si Lord? Basahin niyo yung Mark chapter 5. Nasaan si Lord? Nasa bangko. Sigurado kayo? Papunta sa kanya. Nasaan si Lord? Mark chapter 5. Binasa natin. Sa tubig. Sabi diyan, and when he was come out, the sheep, take note of the word, come out of the sheep. Immediately there met him out of the tomb a man with an unclean spirit. Come out of the sheep. Asan si Jesus? Wala na sa bangka. Asaan? Sure. Nasa harap niya. Sabihin mo sa katabi mo, nasa harap daw. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo ba, church? Alam niyo ba? Kung babasahin niyo yung Mark chapter 5, if we're going to read that again, sabi doon, saan nakatira yung man? Sa tomb. Sa tomb. Na, itong man na to, forever siyang naka-bandage, forever siyang naka-shackles. Imagine this, ikaw ba tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo ngayon, nakadena ka na ba? Nakadena ka na. Di pa. Sino dito nasubukan mo ng makadena, masusi? Matali. Di ba? Di ba? Tingnan mo to. Pero sabi doon, etong tao na to, hindi lang siya kinadena, isolated pa. Tapos, imagine this, kadena siya, nakakadena siya, isolated pa siya, at tinitingnan lang siya ng mga tao to make sure na nakakadena pa siya. Then eventually, pero ano sabi ng Bible? Binibreak niya yung chains. Gano'n siya kalakas. That very thing is applicable sa buhay natin. That there are people in our lives na wala silang ibang gustong gawin sa buhay mo, kundi ikadena ka. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, meron ka ba nun? Diba? Meron ka ba nun? Na may mga tao sa buhay natin, wala silang pake sa'yo, kundi ang gusto lang nila, makita kang in bandage lagi. Ano ibig sabihin in bandage lagi? Diyan ka na lang, forever ka mahirap, forever ka walang alam, forever ka ganito, and so on and so forth. Do you have those kind of people around you? Do you have those kind of people na instead of you lifting you up, binibigyan ka ng hope, tinuturo ka pa pababa? Yung tipong ganito eh. This is just a good illustration right now. Yun nga eh, meron kang unfortunately, hindi nga siya nakapasa, 0.5 na lang. So, bale, yun na lang ano niya. So, kung hindi matino yung mga kaibigan niya, so, ay, sayang, kawawa ka naman, pube. Diba? Buti nga sa'yo. So far, diba? May mga taong ganun. Pero, it's so amazing, I read the post, ibang klase. Very proud pa yung mga barkada niya sa kanya na hindi dahil sa hindi siya nakapasa. Linawin natin ha. Very proud siya, yung mga barkada niya sa kanya kasi despite na hindi siya nakapasa, siya yung highest. At ang sabi, sa board mo na totohanin yan, number 1. Sa board mo na totohanin yan. Ano ibig sabihin? Hindi ka nakapasa ngayon, pero I'm telling you, makakapasa ka sa board. Diba? Sabi mo sa katabi mo, darating din ng araw mo. Diba? Tingnan yung katabi mo, sabi mo darating yung araw mo. Diba? Ano point doon? Ano point doon? There are people in our lives na dapat hindi nandun. And honestly, we need to cut our communications with them if they're not very helpful anymore. And they are friends, barkada, so on and so forth. So, to make the story, balik tayo sa story.
Nakatira siya sa tomb. Yung man, tingnan nyo isolated, kinakadena, ang daming kasalanan, daming kapalpakan, and so on and so forth. Tingnan mo yung sarili mo. Sino mas worse ang problema? Sino mas worse? Nasubukan mo kadena? Hindi pa. Wala lang pagkain sa ref. Eto, walang kasama. Walang dessert. Ba? Walang pumapansin sa akin, pastor eh. Walang pumapansin sa akin eh. Feeling ko ampon. Eto nga, nakakadena. May sapi pa. Di ba? Pastor, hindi ko nararamdaman mahalin, paano mahalin, and so on and so forth. Eto, hindi niya nararamdaman paano mahalin. So on and so forth. Sino mas maraming problema? Siya. Sometimes kasi, we are looking so much in our problems, we don't see yung mas malaking problema ng iba. Yes or no? Yes. Sabi mo sa katabi mo, meron pang mas malaking problema kaysa sa'yo. Di ba? Meron pang mas malaki dyan. Di ba? Anong point nun? Then, sabi sa Bible, pag Hudyo, hindi pwede kang pumunta sa sementeryo. Sa mga libingan. Bakit? You'll become unclean. Pag sinabing unclean, hindi ka malinis. Hindi ka pwede mag-worship. For example, noong unang panahon, pag sinabing unclean ka, hindi ka pwede pumasok dito basta-basta. Halimbawa, meron kang dalaw, merong monthly period ka. Kung ikaw meron kang monthly period sa babae, you are considered as unclean sa Old Testament. Hindi ka pwede mag-worship. Kasi hindi ka pwede pumunta dito. Pag kanyari, imagine niyo, apply natin sa present times, no? Papasok ka dyan, tatanungin, meron ka ba? Diba? Meron ka ba? Diba? Oh, hindi ka pwede. Diyan ka lang. Diba? So, in other words, if you're unclean, you're outcast. You're outcast during that time. Now, pero walang sinabi sa Bible na yung man, saan siya galing? Sa libingan, sa tomb. Asan si Jesus? Harapan niya. Sa harapan, kababalan ng bangka. Imagine this. Sino ang pumunta kay Jesus? Ang senaryo ba si Jesus pumunta dun sa lalaki kung nasaan siya? O si yung lalaki ang pumunta kay Jesus? Yung lalaki. Alam niya ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun is this. Yung Hudyo, si Jesus, isang Jew, hindi siya pwedeng pumunta kung nasaan yung mga patay. Get this, church. Get this. Pero yung patay, pwedeng pumunta kay Jesus. Nag-gets niya? Anong bagay sa buhay mo ang patay na feeling mo wala na? Bigay mo kay Lord. Magkakaroon ng buhay yan. Amen? Amen. Amen ba? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Ano yung sabihin mo? Imagine this, feeling mo hopeless ka na, feeling mo may problema ka, feeling mo wala na, as in zero na, feeling mo wala na, dead end na, ayaw mo na, suko na ako, and so on and so forth. But eventually, this man, sabi niya, wala na akong pag-asa, hopeless na ako, mamamatay na lang ako dito, nakakadena, walang pumapansin sa akin, and so on and so forth. Pero, he made one last decision. Ano yan? Sabi doon, when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tomb a man with that clean spirit, who had this dwelling among the tombs, and no man could bind him. No, not with chains. Ibig sabihin dito, immediately there met him out of the tomb a man with a clean spirit. The man made one last decision. Palagay niya na. Lumapit kay Jesus. Lapit siya ka, Lord. Sabihin mo dyan, lapit ka, Lord. Lapit ka kay Lord. Sino dito, nakalapit ka, Lord? Okay, let's have this. Before I drop the bomb, kung ano man yung pinaka-point nitong message na to. Yes, drop the bomb. Okay. There's this, imagine this. Andito si Lord. Andito yung man. Yung man na may unclean spirit, walang iba, kundi bawat isa sa atin yun. Na sometimes, ayaw mo nang lumapit kay Lord kasi either nagtatampo ka, either feeling mo ang dumi-dumi mo, feeling mo hindi ka worthy, and so on and so forth. Yes or no? Yes.
Diba? And feeling mo, ayaw mo na, suko ka na, at kung ano-ano pang excuses so that you cannot come before the Lord, before Jesus. And here comes, sabi dito, si Lord yung pumunta, pero yung tao ang tumakbo palapit. Kanino? Jesus. Kanino? Jesus. Kanino? Kay Jesus. Kanino? Kay Jesus. Sino ang tumakbo palapit sa'yo? Jesus. Sino? Bakit ka nandito? Sino? Sino pumunta sa buhay mo? Si Pastor. Alam mo ba si Jesus pupuntahan ka? Yes. Kung nasaan ka mang bahagi ng buhay mo ngayon pupuntahan ka niya, He's going to meet you wherever you are right now. Yes. Amen. Amen ba? Amen. He is going to meet you. Pastor, may abuse ako, sexual abuse ako. He's going to meet you in that moment. Pastor, physical abuse ako. He's going to meet you. Pastor, meron akong problema sa pornography. He's going to meet you. Haharapin ka niya. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, humanda ka. Ang tanong, andito si Lord. Pupunta ka ba doon? Ang tanong, nandito si Lord, pupunta ka ba doon? Sometimes kasi, ang hirap eh. Ini-invite ka, di ba? Sometimes you're going, punta ka sa church! Ayoko, busy ako, and so on and so forth, so on and so forth, so on and so forth. Yes or no? Yes. Oh, yes, di ba? Kasi feeling mo, ang church ay isang lugar lang na, o sige, marami naman church yan, pwede naman mag-church dito, pwede naman mag-pray sa bahay, and so on and so forth eh. Question is this, hindi mo nakita na tinatawag ka ng Lord kasi nung araw na yon, sa araw na yon, meron siyang ibibigay na blessing sa'yo. Amen. Sa araw na yon, babaguhin niya yung buhay mo. Yes or no? Yes. Unfortunately for you, hindi ka gumawa ng move. So dapat yung araw, yung blessing mo sa araw na yun, na dapat makukuha mo na yung araw na yun, wala eh. Sayang. Sabi mo sa katabi mo, sayang. Sayang. Is there anyone here na paulit-ulit ka sinabihan, punta ka sa church? Wala dito. At talaga sa katutak na punta ka sa church. Alam mo ba't ka nandito ngayon? Di ba alam ba't ka nandito ngayon? Kasi you just made a decision. Amen ba? Amen. You just made a decision na, hey, gusto ko si Lord. Hindi ka pumunta dito kasi sinabi lang ng katabi mo. Pumunta ka dito kasi may gusto kang makita at may gusto kang makuha. Amen ba? Amen. Pati ba palakpakan natin ang Panginoon natin? So, there are things in our lives na feeling mo patay na, feeling mo wala ng pag-asa, feeling mo you're like that man. Sino dito nandun ka sa sitwasyon na tulad ka ng ganung tao? You're like that man. Na ayaw mo na. And always remember this church. Sa point na feeling mo ayaw mo na, sa point na feeling mo dead-end na, sa point na feeling mo wala na, it's over. I will tell you, Jesus will always make a way to meet with you. Amen. He will use yung katabi mo, He will use yung sa isang internet, kahit yung billboard na lang sa EDSA, o kaya magsasakay ka ng jeep, biglang may nakakita doon, Jesus loves you, di ba? So on and so forth. Alam mo yung ganon? There's this situation here, pupunta siya ng, tawag ito, dapat pauwi na siya, but eventually, this person found yung sarili niya, doon lang sa simbahan. And I've been there. Year 2007, I decided that my life, after following the Lord for 3 years, ayoko na. I want to quit. I want to go back to where I am before. I want to go back to who I am before. Mas masarap ang buhay. That's what I thought. Mas masarap ang buhay na walang Lord. Kasi ang hirap nun eh. Have you experienced, hihingi ka na sorry, babagsak ka, babangon, hihingi ka na sorry, babagsak ka na naman, babangon. Ba't hindi na lang pa pwedeng, Lord, bakit sino nakaranas ng gano'n? Sinabi mo, hindi mo na gagawin, ginawa mo. Ulit. Ayaw mo, hindi ka naman mag-mood swing. Nag-mood swing ka na naman. Kasi sabi mo lang, mamaya mag-mood swing ka agad. Sabi mo, hindi ka na manunod ng ganito, nanood ka. Sabi mo, hindi ka na magbumura, nagmura ka. Sabi mo, hindi ka na iinom, biglang uminom ka, naglasing ka pa. And so on and so forth. Yes or no? Yes. Sabi mo, mamahalin mo ni ate mo, pagka-uwi nyo, inaaway mo kagad. Di ba? Yes or no? Sabi mo, hindi ka na magtatampo, nagtampo ka, so on and so forth. Sino kakarelate? Yes. Sabi mo, mamahalin mo si Lord, nagkaroon ka ng problema, ayaw mo na kay Lord. Yes or no? Yes. And then, I came to the point of my life, wala yan sa taas ng spiritualidad.
kahit gaano kataas ang spiritualidad mo, kahit gaano ka ka-passionate, kahit gaano ka ka-active, darating at darating ang panahon kung saan kailangan mong mamili. Dumating ako sa panahon kung saan ayoko na and I want to quit. I want to quit. I have a problem. I have a problem with myself. And sabi ko, Lord, ayoko kung babalik ako sa church, gusto kong bumalik ako kasi hindi dahil cell group leader ako. Hindi dahil meron akong disciple, hindi dahil meron akong ministry. Babalik ako kasi gusto kong bumalik. And what happened? Nasa SM Sagmul ako nung unang panahon na yun. And nagmamolling ako. That was Sunday. So imagine, Sunday, dapat nasa church ako. Hindi, nagmamolling ako. Kasi ayoko nga mag-church eh. Naintindihan nyo ba? Ayoko mag-church. Ayoko na mag-church. Ayoko na. Quit. Tapos na. Over. Okay. Pastor, what happened? Then, eventually, there's this idea. Alam mo yung minsan, kahit wala kang plano, meron lang mga bagay na papasok sa isip mo. At biglang parang may boses na bumubulong sa isipan mo, saka sa puso mo, nagsasabi sa'yo, sumakay ka ng bus. Sumakay ka ng bus? Uy. Hindi ka gano'n. Alam mo na gano'n? Sumakay ka ng bus. Meron nagmamoling ako, nagsabi niya sa akin, sumakay ka ng bus. Tawid ka dun sa tawid ka dun sa kapila, nasakay ka ng bus. Sakay akong bus? Ano nasakay akong bus? Sakay kang bus! Sakay kang bus pa Maynila. Alam mo yung gano'n? Sakay akong bus pa Maynila. And, ginawa ko, alam mo yung out of nowhere, nag-mall ako, sumakay akong bus. To make the story short, tumawid ako sa kapilang kalsada, sumakay akong bus. But I've been a backslider. And to be honest, when you said backslide, you already experienced the love of God and you just wanted to quit. For whatever reason. Just wanted to quit. Sumakay ako ng bus, hindi ko alam anong ginagawa ko sa bus. Sumakay ako ng bus, buwaba ako ng somewhere in Manila. To be exact, malapit lang doon sa Dulos. Okay? Diba? To be exact, natumbling ka lang, church na namin, Masagana Mall. Okay? Sumakay akong bus, buwaba ako doon sa somewhere, malapit doon sa church. Kung nasaan, naramdaman nyo na ba yun? Gusto mong puntahan yung isang tao, isang lugar, tatawid ka na lang, hindi mo pa magawa. Di ba? Naranasan ko yun. And there's this another church, yung Cathedral of Praise. Pumunta lang ako doon. And I went there, and on that day, and they were just singing to the Lord, they were just sumasayaw sila. Medyo kakaiba kasi first time ko pumasok doon, even though alam ko yung church na yun. Sumasayaw sila, ang ganda ng tugtog. At ako, nakaganon. Alam niyo yung balik sa dati, yung tipong hindi mo feel yung worship. Eh ako, pag mag-worship ako, wala akong pakailam, kahit mabangga kita eh. Ganun ako before. Wala akong pakailam. I just want to quit. Wala na yung worship life ko. Wala na akong pakialam sa Diyos. Dumating yung time na yun. If you thought I'm strong, I'm not. How many times even now, I wanna quit? How many times pumunta sa isip ko, nandun yung thoughts na ayoko na. But because of what happened sa akin noong 2007 na yun, it made me stronger as a believer kay Lord. Why? Nandun ako, nag-worship sila, sasayawan sila, ang ganda ng tugtog, dapat sasayaw ka, gagano na ako. Actually, hindi ako, tinis ko yun kanina. Okay. Eventually, there are times in our lives that you just don't understand how God moves. Na kahit na ayaw mo na, kahit you just wanna quit, kahit you just wanna surrender everything, you just wanna go back to your old life, then suddenly God will bring you, kahit ayaw ng paa mo, mayroong tali na hihilahin ka, sabihin, dito ka anak. Amen ba? Amen. Sino dito hinila ka ng Lord kaya ka nandito? Diba? And guess what? Biglang kinausap ko yung sarili ko ng day na yun at bigla ko sinabi, hindi ako ito. I keep telling myself, habang nagkakantahan sila,